Nagsimula ang kwento kay Kim, isang ordinaryong lalaki. Isang araw gaya ng nakasanayan, pagbaba niya mula sa bus ay napansin niya ang isang babae na si Lee. Nakaupo ito sa bus stop kasama ang mga dala niyang gamit. Sa loob ng maraming araw ay palagi lang siyang dumaraan at hindi pinapansin ang babae. Ngunit dumating ang panahon na hindi na niya napigilan ang sarili at tinanong ito, bakit araw-araw ay nakaupo ito dito sa parehong lugar? Ano ba ang ginagawa niya dito? Sumagot si Lee at sinabing naghihintay lang siya ng bus. Sinabi naman ni Kim na ang bus na sinakyan niya ang huling biyahe para sa gabing iyon at sa umaga pa muling may darating na bus. Pagkatapos noon ay si Lee naman ang nagtanong kay Kim, kilala niya ba ito? Ngunit umiling lamang siya at nagpatuloy sa pag-alis. Kinabukasan, nang bumalik siya sa lugar na iyon, eksaktong pareho na naman ang kanyang nadatnan. Kabababa pa lamang niya ng bus at naroon muli si Lee, mag-isang nakaupo sa bus stop. Ang kaibahan lang sa pagkakataong iyon ay malakas ang ulan. Naawa si Kim sa babae kaya sinabi niya rito na hindi magandang manatili roon buong gabi. Malapit lang ang bahay niya at maaari itong magpalipas ng gabi roon kung gugustuhin ito. Tinanggap naman agad ni Lee ang alok kaya isinama siya ni Kim pauwi sa kanyang bahay. Pagkatapos nito ay lumipat ang eksena sa isang nurse na nakaduty sa ICU sa kalagitnaan ng gabi. Sa gabing iyon ay may isang kakaibang lalaki na nagtangkang pumasok sa ICU. Nang pagbawalan siya ng nurse ay sinabi nitong hindi naman talaga siya papasok sa ICU. Ang pakay niya ay ang morgue. Bago pa makasagot ang nurse ay biglang lumala ang kondisyon ng isang pasyente. Matapos niyang asikasuhin ang sitwasyon at bumalik sa kanyang pwesto ay napansin niyang wala na roon ang lalaking gustong pumunta sa morgue. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa isang tindahan ng ilaw na pagmamay-ari ng isang lalaking nagngangalang Jung. May dumating na isang mukhang nalilitong lalaki upang bumili ng ilaw. Ibinigay naman ni Jung ang kailangan nito, ngunit may kakaiba sa kanyang ginawa. Kahit wala namang ibinibigay na detalye ang lalaki ay isinulat ni Jung ang lahat ng impormasyon nito sa kanyang talaan. Makalipas ang ilang sandali ay dumating din sa tindahan ang parehong lalaking nakita kanina sa ospital. Tinanong siya ni Jung kung paano siya matutulungan. Ngunit hindi ito sumagot at tila litong-lito na umalis sa tindahan. Sa school grounds ay may isang babae na tila may minamastang silid-aralan. Doon natin nakita si Haijo na nakaupo sa loob. Napansin din siya ni Haijo at kumaway pa rito mula sa taas. May kakaiba lang na agad mapapansin. Si Haijo at ang isa pang babae ay tila hindi nakikita ng ibang estudyante. Para bang wala silang presensya sa paningin ng lahat. Sa tindahan ng ilaw, may isa na namang lalaking dumating kay Jung. Sa mismong pagpasok nito ay nagsimulang mamuti at magmistulang nagielo ang salamin ni Jung. Tinanong ng lalaki kung may nakita ba siyang aso. Ayon dito ay may isang aso na palaging pumupunta sa harap ng bahay niya at walang tigil sa pagtahol kaya sobra na siyang naiinis dito. Sinabi ni Jung na wala pa siyang nakikitang ganoong aso. Kasabay ng pagsagot niya ay hinubad niya ang kanyang salamin na unti-unting nagielo. At nang maalis niya iyon ay umalis na rin ang lalaki. Sa school pinag-uusapan ng kanyang mga kaklase na marami raw estudyante ang nakakita ng mga kaluluwa sa loob ng paaralan. Sinubukan ding makisali ni Haijo sa usapan. Ngunit kakaiba ang naging reaksyon ng mga ito dahil para bang hindi nila siya napapansin. Hindi nila sinasagot ang kahit isa niyang tanong, kahit tawagin niya sila ay hindi man lang sila lumilingon sa kanyang direksyon. Samantala, sa loob ng tindahan ng ilaw ay dumating ang isang bagong babae na nagngangalang Hewon. Tahimik lamang nitong pinagmasdan ang buong tindahan, ngunit nang aabutin na sana niya ang isang ilaw ay agad siyang pinigilan ni Jung sa kakaibang paraan. Sinabi nitong hindi niya dapat gawin iyon, kalaunan ay umalis din si Hewon. Sa kabilang banda ay nakita naman natin si Haijo na naglalakad sa kalsada habang patuloy ang pagbuhos ng ulan. Pauwi na siya mula sa paaralan nang makaramdam siya ng takot habang naglalakad. Dahil dito ay pumasok siya sa tindahan ni Jung at masaya pa siyang makita itong muli. Binigyan niya si Haijo ng candy at nagsimula silang magkwentuhan. Inamin ni Haijo na natatakot siya dahil narinig niyang maraming multo ang nakapaligid sa lugar na iyon. Ngunit sinabi ni Jung na hindi naman iyon ganoon katakot. Pagkatapos ay nagtanong siya ng kakaiba. Tinanong niya si Haijo kung kasama ba nito ang kanyang ina sa bahay. Nang sumagot ito nang ay may ibinunyag si Jung na ikinagulat niya. Sinabi niyang may natanggap siyang espesyal na regalo mula sa Diyos at iyon ay ang kakayahan niyang makakita ng mga kaluluwa at multo. Dahil dito ay agad na naging interesado si Haijo at nagtanong kung paano niya makikilala ang isang kaluluwa kung sakaling makakita siya nito. Ipinaliwanag ni Jung na kailangan niyang pagmasdan ng mabuti ang mga ito. Ayon sa kanya ay may kakaibang bagay o hindi normal na katangian na mapapansin sa kanilang katawan. Napaisip si Haijo sa sinabi niya. At sa sandaling iyon ay ipinakita ang refleksyon ni Jung sa salamin. Ngunit sa refleksyong iyon ay mukha siyang matanda. Pagkatapos ay bumalik ang eksena kay Kim. Pagdating niya sa bahay ay may napansin siyang nakakakilabot tungkol kay Lee. Ang babaeng nakilala niya sa bus stop, napansin niyang baliktad ang pagkakatubo ng mga kuko nito. Dahil doon ay labis siyang natakot. Ngunit bago pa siya makapag-isip ay bigla siyang inatake ni Lee. Ngunit makalipas ang ilang sandali ay nakita si Lee na lumalabas mula sa bahay ni Kim habang dala ang kanyang maleta. At mula sa maletang iyon ay unti-unting tumutulo ang dugo. Sa pagkakataong iyon ay pauwi na rin si Haijo at nakita niya si Lee. Masaya pa siyang bumati rito. Samantalang si Lee ay biglang napalingon sa kanya na maihalong pagtataka at gulat. Nagulat si Lee nang makita niyang kaya siyang makita ni Haijo.
Sa parehong pagkakataon ay ipinakita rin si Yugi na pauwi na mula sa paaralan. Habang naglalakad siya sa daan ay kapansin-pansing natatakot siya. Kaya para mabawasan ang kanyang kaba ay kumakanta siya ng malakas habang naglalakad. Samantala, sa loob ng bahay ay may isang babae na nagngangalang Sean na labis nang nairita sa walang tigil na pagkanta ni Yugi dahil hindi niya magawa ng maayos ang kanyang trabaho. Para bang hindi na siya makapag-concentrate sa ingay na naririnig niya mula sa labas, sa kabigla pang nawalan ng kuryente ang bahay. Pagkapatay ng ilaw ay may kakaibang bagay na lumitaw sa likuran niya. May aninong tila may isa pang nilalang na nakatayo sa kanyang likod, ngunit wala siyang kamalay-malay tungkol dito. Nang subukan niyang tingnan kung ano ang problema sa kuryente ay nalaman niyang hindi naman nakapatay ang main switch. Ngunit sa kabila noon ay wala pa ring ilaw, mas lalo pang nakakapagtaka dahil sa bahay niya lamang nangyayari ang ganitong bagay. Sa huli ay binaliwala niya ito at inisip na marahil ay dahil luma na ang bahay, kaya may simpleng teknikal na problema lamang. Bumalik siya sa kanyang silid at ipinagpatuloy ang ginagawa sa laptop. Ngunit makalipas lamang ang ilang sandali ay muli na naman siyang nainis sa malakas na pagkanta ni Yugi. Dahil dito ay sumilik siya sa bintana at pinagsabihan si Yugi na tumigil na sa pagkanta. Nang tumingin naman si Yugi sa direksyon ng bintana ay nakita niya si Sean, ngunit may isa pa siyang napansin, may isang nilalang na nakatayo mismo sa likuran nito. Sa sobrang takot ay agad siyang tumakbo palayo sa lugar. Sa ospital, nasa banyo ang nurse ng mga oras na iyon at habang naroon ay may isang nilalang na gumapang palabas mula sa bentilasyon at nakabitin habang nakatitig sa kanya. Bagamat natakot siya sa kanyang nakita ay hindi siya sumigaw. Sa halip ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at tinakpan ang kanyang mga tainga niya, sa katuluyang hindi pinansin ang nilalang. At nang gawin niya iyon ay bigla na lamang naglaho ang nilalang na para bang hindi ito umiral. Kinabukasan ng gabi habang pauwi si Haijo mula sa paaralan, umuulan pa rin ang mga oras na iyon at sa kanyang paglalakad ay nakasalubong niya si Haewon. Dahil may dala siyang payong ay ibinahagi niya ito kay Haewon at magkasama silang naglakad habang nag-uusap. Ngunit habang naglalakad ay may kakaiba siyang napansin. Unti-unting humahaba ang katawan ni Haewon at habang tumatagal ay lalo itong tumatangkad ng hindi normal. Dahil dito ay natakot si Haijo at agad niyang naisip na hindi tao ang kasama niya. Naalala niya ang mga sinabi ni Jung tungkol sa mga espiritu at kung paano niya makikilala ang mga ito. Sinabi rin noon ni Jung na kapag may ganitong nilalang na nagpakita sa kanya ay huwag niya itong pansinin, huwag titingin, huwag makikinig at dire-diretso lamang siyang maglalakad. Kaya sa umpisa ay sinunod ni Haijo ang payong iyon at nagpatuloy lamang siya sa paglalakad. Ngunit nang hindi niya napigilan at lumingon siya sa likuran ay nakita niyang sumusunod pa rin sa kanya si Haewon. Napansin din niyang hirap itong maglakad at tila pilay habang sumusunod. Samantala, narinig ni Jung ang nangyayari kaya dali-dali siyang lumabas mula sa kanyang tindahan. Agad niyang pinauwi si Haijo at saka hinarap si Haewon. Nang alisin niya ang kanyang salamin at makita ni Haewon ang kanyang mga mata ay bigla itong natakot. Dahil doon ay agad itong tumalikod at tuluyang nagpalit ng direksyon. Kinabukasan naman ay si Yugi ang pauwi mula sa paaralan. Habang nasa daan ay muli niyang nakita si Lee. Hawak pa rin ito ang parehong maleta. Napansin niya ang maleta, ngunit hindi niya nakita na may dugo pa ring tumutulo mula rito. Dahil inakala niyang isang ordinaryo at inosenteng babae lamang si Lee, ay ibinahagi niya rito ang kanyang payong. Habang magkasama silang naglalakad ay napadaan sila sa bahay ni Sean. Doon ay ikinuwento ni Yugi kay Lee na natatakot siya tuwing dumaraan sa harap ng bahay na iyon dahil minsan ay nakita niya ang isang nilalang na nakatayo sa likuran ng may-ari ng bahay. Kasabay nito ay ipinakita rin si Sean sa loob ng kanyang bahay at nakita naman niya ang anino ng isang nilalang sa kanyang likuran. Dahil doon ay nagsimula na rin siyang maniwala na may ibang presensya ngang kasama niya sa bahay. Sa labas ay nagpatuloy ang pag-uusap ni Yugi at Lee. Habang nagsasalita sila ay napatingin si Yugi sa mga kamay ni Lee at doon niya napansin ang isang nakakakilabot na detalye. Ang mga kuko nito ay nakatubo sa kabaligtarang direksyon. Sa sandaling makita niya iyon ay agad niyang naunawaan na hindi tao si Lee. Sa tindi ng kanyang takot ay halos mawalan siya ng ulirat. Nadapa pa siya at napilayan habang nanginginig ng sobra. Nag-aalalang tinanong siya ni Lee kung ayos lang ba siya. Ngunit hindi siya sumagot at pilit lamang na lumayo habang pilay na naglalakad. Pagkatapos noon ay nagtungo si Lee sa tindahan ni Jung. Nang makita siya ni Jung ay agad itong nagtanong kung ano ang kailangan niya at kung paano siya matutulungan. Ngunit sa halip na sumagot ay matamang pinagmasdan ni Lee ang isang bumbilya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Jung at nagsabing alam na niya kung bakit niya kailangan iyon. Maya-maya ay tila aalis na sana siya upang bumalik sa kanyang pinanggalingan nang dumating ang mga detective. May hinahanap silang tao kaya nagtanong sila kay Jung tungkol dito. Habang dumaraan ay napansin nila ang mga patak ng dugo sa sahig na dinaanan ni Lee. Hindi nila napansin ang maleta nito ngunit huminto sila upang tanungin siya kung nasugatan ba siya. Umiling lamang si Lee bilang sagot at nagpatuloy sa pag-alis. Kapansin-pansin na hindi maganda ang kanyang kalagayan at patuloy pa ring bumubuhos ang ulan sa labas.
Dahil dito ay ibinigay ng isang detective ang kanyang kapot kay Lee upang hindi ito mabasa. Pagkatapos ay lumipat muli ang eksena sa ospital. Sa morgue ay may isang nurse na labis na natakot sa isang bangkay. Agad niyang sinabi sa doktor na tila nagsalita ang bangkay. Ngunit imbes na mabigla ay nanatiling kalmado ang doktor. Tumayo lamang ito at sinabing kailangan nilang humingi ng tawad sa bangkay. Kaya magkasama nilang ginawa iyon. Pagkaalis ng nurse ay naiwan ang doktor na mag-isa kasama ang bangkay. Habang inaayos niya ito ay ipinakita na nakikipag-usap siya rito. Samantala, ang mismong bangkay ay nalilito na rin sa lahat ng nangyayari. Doon ipinaliwanag ng doktor na patay na ito. Sa kabilang banda ay hindi pa umuwi ang nurse mula sa ospital. Habang nasa loob siya ng elevator ay may nakita siyang isang bus driver. Pagkakita pa lamang nito sa nurse ay agad itong nagsimulang umiyak sa kakaibang paraan. Ngunit hindi luha ang lumalabas mula sa kanyang mga mata. Sa halip ay tubig ang umaagos mula sa buong katawan nito. At unti-unting napuno ng tubig ang loob ng elevator habang patuloy itong umiiyak. Sa sobrang takot ng nurse ay halos mawalan siya ng ulirat. Pakiramdam niya ay malulunod na silang dalawa sa tubig na unti-unting pumupuno sa elevator. Ngunit sa mismong sandaling iyon ay biglang bumukas ang pinto ng elevator. At laking gulat niya nang mapansing wala na ang tubig at wala na rin ang bus driver. Pagkatapos ay bumalik muli ang eksena sa tindahan ng ilaw, kung saan dumating na naman ang detective habang patuloy nilang hinahanap ang isang kriminal. Nagtanong si Jung tungkol sa lalaking kanilang pinaghahanap. At habang inilalarawan ng detective ang taong iyon ay may kakaibang napansin. Ang kanyan mga mata ay paulit-ulit na nagbabago at gumagalaw sa hindi normal na paraan. Kinabukasan ng umaga ay muling ipinakita ang ospital. Gaya ng nakasanayan ay pumasok ang nurse para sa kanyang duty. Habang inililipat niya ang isang pasyente gamit ang elevator papunta sa ibang silid ay may sinabi sa kanya ang pasyente. Ayon dito, marami siyang nakikitang mga tao sa ospital na siya lamang ang nakakakita at hindi napapansin ng ibang tao. Hindi na ito ikinagulat ng nurse, sa halip ay sinabi niyang siya man ay nakakakita rin ng ganoong mga nilalang. Ipinaliwanag niya na karaniwan itong nangyayari sa mga taong minsan nang namatay ngunit muling nabuhay. Ikinuwento rin niya na minsan na siyang naaksidente at halos mawalan ng buhay, ngunit nakabalik siya mula sa bingit ng kamatayan at mula noon ay nagsimula na rin siyang makakita ng mga espiritu at kakaibang nilalang. Sinabi niya sa pasyente na kung sakaling makakita rin ito ng mga ganoong nilalang ay huwag na lamang itong pansinin. Pagkatapos noon ay dinala niya ang pasyente sa ICU. Sa loob ng ICU ay makikita ang maraming pasyenteng nasa koma. Ngunit ang nakakagulat ay ang mga pasyenteng iyon ay pawang mga taong matagal na nating nakikita sa kwento. Lumalabas na ang mga karakter na nakita natin ay hindi talaga normal na nabubuhay. Ang mga nakikita natin sa iba't ibang lugar ay hindi ang kanilang mga tunay na katawan, kundi ang kanilang mga kaluluwa. Hindi rin sila ganap na patay at hindi rin lubusang buhay. Sa halip ay nasa kalagayang koma ang kanilang mga katawan habang ang kanilang mga kaluluwa ay gumagala sa mundo. Kaya pala patuloy silang nakikita sa iba't ibang lugar bilang mga espiritong tila naliligaw. Pagkatapos nito ay ipinakita si Haijo. Tuwing pupunta siya sa tindahan ni Jung ay palagi siyang bumibili ng bombilya para sa kanyang ina. Ngunit sa tuwing ikinakabit niya ang bagong bombilya sa bahay ay agad itong nasisira. Dahil dito ay napakarami ng sirang bombilya na naipon sa kanilang basurahan. Sa mga sandaling iyon ay malungkot ang kanyang ina. Niyakap siya ni Haijo upang pagaanin ang kanyang pakiramdam. Ngunit habang magkayakap sila ay may kakaiba siyang naamoy. Bigla niyang naamoy ang matinding halimuyak ng mga bulaklak na nagmumula mismo sa katawan ng kanyang ina. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa tunay na mundo. Muli nating nakita ang doktor na kanina ay nakikipag-usap sa isang bangkay habang sinasabing patay na ito. At doon natin nalaman na ang kausap niyang iyon ay walang iba kundi ang ina ni Haijo. Sa mga oras na iyon ay inihahanda ng doktor ang katawan nito para sa burol. Naglalagay siya ng mga bulaklak sa paligid ng bangkay at iyon mismo ang dahilan kung bakit naaamoy ni Haijo ang samyo ng mga bulaklak mula sa kanyang ina. Doon naging malinaw na hindi lamang ang ina ni Haijo ang nasa mundo ng mga kaluluwa, kundi pati si Haijo mismo ay naroroon din. Ngunit nagbigay ito ng isang malaking tanong, paano nga ba napunta sa ganoong kalagayan ang lahat ng taong ito? Dito nagsimulang mabunyag ang katotohanan at ibinalik tayo ng kwento sa nakaraan. Isa-isang ipinakita ang lahat ng pangunahing karakter habang abala sila sa kani-kanilang pang-araw-araw na buhay. Una nating nakita si Kim, papunta siya noon upang makipagkita sa kanyang nobya. At doon nalaman na ang kanyang fiance ay walang iba kundi si Lee, pagkatapos ay ipinakita sina Hewon at Sean. At doon din nalaman na magkasama silang naninirahan sa iisang bahay. Kasunod nito ay nakita rin natin si Haijo kasama ang kanyang ina. Napakamahal ng kanyang ina sa kanya at palagi itong nag-aalaga at nag-aasikaso sa kanya. Karaniwan ay ang kanyang ama ang sumusundo sa kanya mula sa paaralan. Ngunit dahil nasa business trip ang kanyang ama, noong araw na iyon ay ang kanyang ina ang personal na pumunta upang sunduin siya. Pagkatapos ay ipinakita rin si Yugi, sumakay siya sa isang bus
At ang nagmamaneho rito ay ang parehong bus driver na nakita natin kanina sa elevator na umiiyak habang bumubuhos ang tubig mula sa kanyang katawan. Habang naghahanda ang bus para bumiyahe ay napansin ng driver na may problema ang mga preno nito. Ngunit dahil nagmamadali siya at malapit nang umalis ang bus ay hindi na niya ito ipinakumpuni. Sa pagkakataong iyon ay nakasakay na sa bus ang halos lahat ng pangunahing karakter ng kwento. Nagsimula nang bumiyahe ang bus habang patuloy ang malakas na ulan. Ngunit hindi nagtagal ay nawalan ito ng balanse. Pumutok ang isa sa mga gulong, kasabay nito ay hindi na rin gumana ang mga preno at dahil dito ay tuluyang bumangga ang bus sa harang ng tulay at nahulog sa tubig. Samantala, si Lee ay naghihintay lamang sa susunod na terminal upang salubungin si Kim pagdating nito. Ngunit sa harap mismo ng kanyang mga mata ay nakita niya ang kakilakilabot na aksidente. Dali-dali siyang tumakbo papunta doon. Matapos ang aksidente ay nalagay sa panganib ang buhay ng lahat ng sakay ng bus. Dali-dali silang isinugod sa ospital. Ngunit napakalubhana ng kanilang kalagayan. Doon nalaman na hindi umabot ang ina ni Hyejon buhay bago makarating sa ospital at nasa peligro naman ito. Samantala, ang iba pang nakaligtas ay nasa kritikal na kondisyon. At kalaunan ay napunta sila sa koma, maging ang mga magulang ni Kim ay labis na nag-aalala sa kanyang kalagayan. Sa kabilang banda ay nagpadala si Lee ng mensahe sa ina ni Kim upang alamin ang lagay nito. Ngunit dahil ayaw ng ina ni Kim na manatili si Lee sa buhay ng kanyang anak, ay galit nitong sinabi na patay na si Kim. Ang dahilan nito ay hindi niya gusto si Lee dahil hindi ito nakakarinig at hindi rin nakakapagsalita. Bukod pa rito ay wala nang ibang tao sa buhay ni Lee kundi si Kim lamang. Nang marinig ni Lee ang balitang patay na raw si Kim ay tuluyan siyang nawala ng pag-asa. Sa sobrang sakit at kalungkutan ay nagpasya siyang kitilin ang sarili niyang buhay. Ngunit habang nasa alanganing sitwasyon si Lee, biglang nag-message ang ama ni Kim. Ipinahiwatig nitong buhay pa siya, pero dahil hindi niya nagawang makawala sa pagkakatali, unti-unti siyang nawala ng lakas. Hanggang sa tuluyan na siyang binawian ng buhay. Napakasakit ng paraan ng kanyang pagpapakamatay, kaya nagkadurog-durog at nabali ang lahat ng kanyang mga kuko. At iyon mismo ang dahilan kung bakit kakaiba at baliktad ang hitsura ng kanyang mga kuko sa mundo ng mga kaluluwa. Mula rito ay bumalik muli ang eksena sa kasalukuyan at muling ipinakita ang mundo ng mga kaluluwa. Nakita natin si Lee na naghihintay pa rin sa parehong bus stop, eksaktong tulad ng ginagawa niya bago siya namatay. Maya-maya ay bumaba mula sa bus si Kim, ngunit ang nakikita natin ay hindi na ang tunay na Kim kundi ang kanyang kaluluwa. Dahil sa tindi ng aksidente ay nakalimutan na niya na minsan ay si Lee ang kanyang kasintahan at magiging asawa sana. Araw-araw ay nakikita niya si Lee na nakatitig sa kanya, ngunit palagi niyang iniisip kung bakit ganoon na lamang siya nitong tingnan, pagkatapos ay umaalis siya na parang walang nangyari. Gaya ng nakasanayan ay hindi pa siya nakakalayo ay nadadapa na siya, dahil sa tunay na mundo ay parehong nabali ang kanyang mga binti. Kaya maging sa mundong ito ng mga kaluluwa ay hirap pa rin siyang maglakad. Paulit-ulit lamang ang nangyayari, bumababa si Kim mula sa bus, naglalakad ng kaunti, nadadapa, pagkatapos ay tutulungan siya ni Lee, para itong isang walang katapusang lap na paulit-ulit na nagaganap araw-araw. Tuwing mangyayari iyon ay inaalalayan siya ni Lee pauwi sa bahay nito, at araw-araw ding inaasikaso ni Lee ang kanyang mga sugat at mga binti. Para kahit paano ay makalakad siya sa mundong ito ng mga kaluluwa at sana ay mas mabilis ding gumaling ang kanyang tunay na katawan sa totoong mundo. Dito natin nalaman na mali pala ang naging tingin natin kay Lee sa buong kwento. Dahil habang iniisip nating isa siyang mapanganib na mamamatay tao, ang totoo ay siya pa nga ang taong pinaka nagmamalasakit kay Kim at patuloy na nag-aalaga rito. Pagkatapos nito ay ipinakita naman si Sean sa loob ng kanyang madilim na bahay. Matagal nang walang kuryente at unti-unti na siyang nawawala ng pag-asa. Nang bigla siyang matumba ay nagsimulang bumalik sa kanya ang lahat ng alaala tungkol sa aksidente. Naalala niya kung paano siya iniligtas ni Haewon at kung paano siya sinalo nito mula sa likuran upang protektahan siya noong mangyari ang sakuna. Nang maalala niya ang lahat ay tuluyan siyang napaiyak, habang si Haewon naman ay patuloy siyang pinapakalma at pinapalakas ang loob. Samantala, ang detective ay nagsindi ng sigarilyo, at nang makita niya ang sarili niyang anino, dahil sa liwanag ay napansin niya ang kalahati ng kanyang ulo ay tila nawawala. Sa matinding takot ay agad siyang nagtungo sa tindahan ng ilaw at hinarap si Jung. Nagsimula siyang magtanong kung bakit sunod-sunod ang mga kakaibang bagay na nangyayari sa kanya, at bakit tila hindi normal ang lahat ng kanyang nararanasan. Pagkatapos ay nagtanong siya kung bakit hindi sumisikat ang araw sa mundong ito at bakit puro gabi lamang ang umiiral dito. Sa halip na sagutin siya ay dahan-dahang inalis ni Jung ang kanyang salamin. At sa unang pagkakataon ay malinaw nating nakita ang kanyang nakakatakot at hindi pangkaraniwang mga mata. Pagkakita rito ay agad na naunawaan ng detective na hindi tao si Jung. Kasabay nito ay napagtanto rin niyang hindi na rin siya isang normal na tao. Bagamat malinaw pa niyang naaalala ang aksidenteng kanyang sinapit, nais naman niyang malaman ang kwento ni Jung, kaya tinanong niya ito kung paano ito napunta sa lugar na iyon. Ikinuwento ni Jung na maraming taon na ang nakalipas ay nagkaroon ng napakalakas na lindol, dahil dito ay gumuho ang gusaling kinaroroonan nila ng kanyang anak, pareho silang natrap sa ilalim ng mga guho. Ginawa niya ang lahat upang mahanap at mailigtas ang kanyang anak,
Ngunit hindi siya nagtagumpay. Sa desperasyon ay nagtungo siya sa tindahan ng ilaw upang humingi ng tulong. Ngunit pagdating niya roon ay sinabi ng may-ari noon na patay na siya at isa na siyang kaluluwa. Ipinaliwanag din nito na nailigtas naman ang kanyang anak sa tunay na mundo at buhay pa ito. Ngunit dahil isa na siyang espiritu ay hindi na niya maaaring makasama o makita muli ang kanyang anak. Ayon kay Jung, matapos ang araw na iyon ay siya na ang namahala sa tindahan ng ilaw. Dahil nalaman niyang halos lahat ng kaluluwang naliligaw o nasa pagitan ng buhay at kamatayan ay dumaraan sa lugar na iyon, kaya nanatili siya roon sa pag-asang balang araw ay muling makikita ang kanyang anak. Pagkatapos ay nagtanong ang detective kung patay na rin ba siya, ngunit sinabi ni Jung na hindi pa. Nasa koma lamang siya at ang kanyang kaluluwa ang naroroon sa lugar na iyon. Ipinaliwanag ni Jung na maaari pa siyang bumalik sa tunay na mundo dahil ang lugar na iyon ay parang tulay na nagdurugtong sa mundo ng mga tao at sa mundong kinaroroonan nila ngayon. Sinabi rin niya na kailangan niyang mahanap ang sarili niyang ilaw. Kapag nahanap niya iyon ay makakabalik siya sa kanyang katawan at sa totoong mundo. Agad na tumingin ang detective sa paligid dahil napakaraming ilaw sa loob ng tindahan. Tinanong niya si Jung kung alin doon ang para sa kanya at paano niya ito makikilala. Ngunit sinabi ni Jung na matagal na niya itong nahanap. Nagulat ang detective at tumingin sa isang ilaw na kusang nagniningning kahit hindi ito nakasindi. At doon niya napagtanto na iyon pala ang kanyang ilaw. Samantala, ipinakita rin ang bus driver sa mundo ng mga kaluluwa. Patuloy niyang sinusubukang dalhin ang lahat ng kanyang naging pasahero papunta sa tindahan ng ilaw. Umaasa siyang sa ganoong paraan ay makakabalik sila sa kanilang normal na buhay at kahit paano ay maitama niya ang pagkakamaling naging sanhi ng aksidente. Dahil alam niyang kung naayos lamang niya ang problema sa preno noon ay maaaring hindi nangyari ang trahedyang iyon. Sa pagkakataong iyon ay nilapitan niya si Yugi habang basang-basa pa rin siya. Inakay niya ito papunta sa tindahan ng ilaw upang mahanap nito ang sariling ilaw at makabalik sa tunay na mundo. Ipinaliwanag niya kay Yugi ang buong katotohanan, na ang naroroon sa lugar na iyon ay hindi ang kanyang tunay na katawan, kundi ang kanyang kaluluwa lamang. Humingi rin siya ng tawad sa lahat ng nangyari. Pagdating nila sa loob ng tindahan ay agad na nakita ni Yugi ang ilaw na para sa kanya. Madali niya itong nakilala dahil sa dami ng ilaw sa paligid ay iyon lamang ang malinaw niyang nakikita. Ang lahat ng iba pang ilaw ay malabo sa kanyang paningin. Ngunit ang isa ay napakaliwanag at kapansin-pansin. Nang hawakan niya ito ay lalo pa itong nagningning. Lumapit si Jung at nagsabing umaasa siyang hindi na sila muling magkikita sa lugar na iyon. Ibig sabihin ay oras na para bumalik si Yugi sa kanyang tunay na mundo. Pagkatapos nito ay muling ipinakita si Lee. Bago pa magsimula muli ang parehong lop ay mabilis siyang sumakay sa bus at pinuntahan agad si Kim. Sa pagkakataong ito ay sinabi na niya ang buong katotohanan. Ipinaalam niya kay Kim na nasa mundo sila ng mga kaluluwa. Sinabi rin niyang siya ay patay na. Ngunit si Kim ay buhay pa at nasa koma lamang. Ipinaliwanag niya na paulit-ulit lamang siyang umiikot sa iisang pangyayari at kailangan na niyang bumalik sa kanyang tunay na mundo. Naririnig at naunawaan naman ni Kim ang lahat ng sinasabi ni Lee. Ngunit hindi niya maalala kung sino ito at kung bakit nito sinasabi ang lahat ng iyon dahil sa tindi ng aksidente ay nabura na sa kanyang isip ang maraming alaala. Samantala, dumating naman ang bus driver upang sunduin si Sean. Doon niya nakilala ang kaibigan ni Sean at agad siyang humingi ng tawad dito. Pinatawad naman siya ng babae para sa kanyang pagkamatay. Pagkatapos ay nakiusap siya rito na tulungan si Sean na makarating sa tindahan ng ilaw dahil may pag-asa pa itong mabuhay at hindi pa tuluyang namamatay. Kapag nakarating ito sa tindahan ng ilaw ay maaari pa itong makabalik sa totoong mundo. Nang marinig iyon ay nangako ang kaibigan ni Sean na tutulungan niya itong makarating doon. Pagkatapos ay ipinakita muli ang tindahan ng ilaw. Dumating doon ang ina ni Haijo na isa na ngayong ganap na kaluluwa dahil tuluyan na siyang namatay. Pumunta siya roon upang kunin sana ang ilaw ng kanyang anak at matulungan itong makabalik sa tunay na mundo. Ngunit sinabi ni Jung na hindi maaaring ibang tao ang kumuha ng ilaw para kay Haijo. Kinakailangan na si Haijo mismo ang pumunta at kumuha nito. Nang marinig iyon ay napaiyak ang ina ni Haijo habang nakatingin kay Jung at dito nabunyag. Ang ina pala ni Haijo ang mismong anak na matagal nang hinahanap ni Jung. Siya ang batang nawala matapos gumuho ang gusali noong lindol maraming taon na ang nakalipas. At sa wakas ay naiparating niya kay Jung ang katotohanan iyon sa paraang hindi na kailangang sabihin pa ng mga salita. Nang malaman ni Jung ang katotohanan ay hindi niya napigilan ang kanyang saya. Matapos ang napakaraming taon ng paghihintay ay sa wakas ay nagbunga rin ang lahat ng kanyang pagtitiis. Dumating na rin ang araw na matagal na niyang inaasam. Samantala ay lumipat ang eksena sa bus driver na ngayon ay hinahanap si Haijo upang sabihin ang buong katotohanan. Ipinaliwanag niya kung paano nangyari ang aksidente, kung paano sila napunta sa kalagayang iyon. At kung bakit nasa koma siya sa tunay na mundo, sinabi rin niyang kailangan niyang makarating sa tindahan ng ilaw upang magkaroon ng pagkakataong makabalik sa kanyang tunay na buhay. Matapos marinig ang lahat ng iyon ay labis na nabigla si Haijo. Unti-unti niyang naunawaan ang dahilan ng lahat ng kakaibang bagay na nangyari sa kanya. Ngayon ay malinaw na kung bakit hindi siya pinapansin ng kanyang mga kaklase at kaibigan. At kung bakit tila iisang babae lamang sa paaralan ang nakakakita sa kanya. Dahil sa bigat ng kanyang natuklasan ay dali-dali siyang umuwi. Pagdating niya roon ay nakita niyang may dalang ilaw para sa kanya ang kanyang ina.
at doon niya tuluyang nalaman na sa tunay na mundo ay patay na ang kanyang ina. Lubos siyang nasaktan dahil dito ay tumanggi siyang kunin ang kanyang ilaw at ayaw niyang bumalik sa tunay na mundo. Mahigpit niyang pinigilan ang kanyang sarili at ayaw niyang hawakan ang ilaw. Ngunit niyakap siya ng kanyang ina ng buong pagmamahal, kinausap siya ng mahinahon at pinakalma hanggang sa tuluyan nitong inilagay ang ilaw sa kanyang mga kamay. Sa kabilang banda ay tinupad naman ng kaibigan ni Sean ang kanyang pangako at ipinadala siya sa tindahan ng ilaw. Pagdating doon ay nakita ni Sean ang sariling ilaw, ngunit mahina lamang ang liwanag nito. Isang senyales na napakaliit na ng kanyang tsansang mabuhay. At kahit sakaling mabuhay siya ay malamang na manatili siyang may sakit at mahina sa mahabang panahon. Bukod pa rito ay malulungkot din siya dahil ang kanyang kaibigan ay mananatili sa mundong iyon. Dahil dito ay pinili niyang huwag nang bumalik sa tunay na mundo at sa halip ay bumalik na lamang sa kanyang bahay. Pagdating niya roon ay sinabi niya sa kanyang kaibigan na hindi na siya aalis pa at mananatili na lamang siya roon habang buhay. Samantala ay pilit namang hinila ni Lee si Kim papunta sa tindahan ng ilaw. Kahit hindi pa rin siya maalala ni Kim ay sumunod naman ito sa kanya. Pagpasok nila sa loob ay agad ding nakita ni Kim ang ilaw na para sa kanya. At nang hawakan niya ito ay biglang nagliwanag ng napakalakas ang buong paligid. Dahil dito ay tuluyan nang nakabalik si Kim sa tunay na mundo, habang si Lee naman ay naiwan sa likuran na umiiyak ng todo. Alam niyang iyon na ang huling pagkakataong makikita niya ang lalaking mahal niya. Muli ay nagbago ang eksena at ipinakita ang tunay na mundo. Doon ay nakita nating nagising na si Yugi mula sa koma at ganap nang nakabalik sa normal ang kanyang kalagayan. Ang unang bumisita sa kanya ay ang parehong nurse na nakita natin sa simula ng kwento. Samantala ay nagising na rin si Haijo mula sa koma. Ngunit kahit nakabalik na siya sa totoong mundo ay sariwa pa rin sa kanyang alaala ang lahat ng nangyari sa mundo ng mga kaluluwa. Dahil dito ay hindi pa rin mawala ang kanyang lungkot. Lalo na't iyon na ang huling pagkakataong nakasama niya ang kanyang ina. Sa bawat araw na lumilipas ay mas lalo niyang nami-miss ang kanyang ina at ramdam na ramdam niya ang pagkawala nito. Sa kabilang panig naman, sa mundo ng mga kaluluwa, ipinakita na ang bus driver ay patuloy na gumagawa ng mabuti matapos humingi ng tawad sa lahat. Ginawa niyang misyon ang tulungan ang mga kaluluwang nasa koma. Sa tuwing may bagong kaluluwang napupunta sa mundong iyon ay siya mismo ang gumagabay at nagdadala sa kanila patungo sa tindahan ng ilaw. Ginagawa niya ito upang mas marami pang tao ang makabalik sa kanilang tunay na mundo at magkaroon ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Samantala, sa loob ng tindahan ng ilaw ay magkasama ng naninirahan si Jung at ang kanyang anak na siya ring ina ni Haijo. Matapos ang napakaraming taon ay muli silang nagkasama bilang mag-ama. At kitang-kita kung gaano sila kasaya na sa wakas ay muli nilang natagpuan ang isa't isa. Sa tunay na mundo naman ay nakita rin natin si Kim. Bagamat nagising na siya mula sa koma ay hindi pa rin bumalik ang kanyang alaala tungkol kay Lee. Naririnig niya mula sa kanyang ina at sa ibang tao na malapit sa kanya si Lee at kung gaano ito kahalaga sa kanyang buhay. Ngunit wala siyang maalala kahit isang detalye tungkol sa kanilang pagsasama. Gayunpaman ay may isang bagay na nanatili sa kanyang alaala. Alam niyang may isang taong nagngangalang Lee ang tumulong sa kanya upang makabalik mula sa mundo ng mga kaluluwa papunta sa tunay na mundo, samantala ay nakabalik na rin sa normal na buhay ang detective. Ngunit dahil sa kanyang naranasan ay mayroon siyang kakaibang kakayahan, patuloy pa rin niyang nakikita ang mga kaluluwa at mga nilalang mula sa kabilang mundo at dahil dito ay madalas siyang nababalisa at hindi mapakali. Isang araw ay may nakilala siyang kakaibang lalaki. Sinabi ng lalaking iyon na huwag siyang mabahala sa mga bagay na kanyang nakikita. Ayon dito ay naunawaan niya ang kanyang pinagdaraanan dahil siya rin mismo ay nakakakita ng mga kaluluwa. Ikinuwento nitong noong una ay sobra rin siyang natatakot at nalilito sa lahat ng kanyang nakikita. Ngunit habang tumatagal ay nasanay rin siya at naging normal na lamang ang lahat. Matapos sabihin ng lalaking iyon ang mga salitang iyon ay doon na nagtapos ang kwento.